Laptops, computers, cell phones. These are some of the cool things we have in today's digital age, whether you are young or old. We can't deny that these new technologies make our life easier. For example, better communication and connection. Digital tools let us stay in touch with friends and family no matter where they are. Access to information and resources. The internet gives us a ton of information and help, like school stuff, mental health groups, and online therapy. Even though digital technologies has a lot of good things, the digital age has also brought new problems to society. Some of it are cyberbullying and online harassment. The internet lets people hide their identity, and it can be used to bully and harass people online. Addiction and distraction. Social media and online games can be addictive, and they can lead to spending too much time on screens. This can affect teens' sleep, schoolwork, and how they get along with others. It can also make them feel lonely and isolated. But do these things have a big effect on the development of youth to young adulthood? So, hello, ilang taon ka na? Anong grade ka na? Grade 1, Palagi ka ba nagsi-cellphone? palagi. Ano na mga pinapanood mo doon? Katulad ng, Lumoy is race. Disney Princess. So, ano yung mga natututunan mo doon? One in Tapos, ano ba, yun lang ba? May na-encounter ka ba na mga bad things dun sa pag nanonood ka? Hindi ka nanonood ng Skibidi Toilet. Oh, hello. Ako po yung older sister nung in-interview 6 years old kanina. So, ang kwento po about sa Skibidi Toilet, nag-start yun nung nagkaroon siya ng phone, binilhan siya ng tita namin sarili niyang phone para may magamit, para nood-nood niya. Tapos, ang nangyari kasi no, nabasag lang yan. So, ngayon nanghihiram-hiram na lang siya. So, nung may phone pa siya dati, ang mga pinapanood niya nun, yung mga Skibidi Toilet siya, YouTube Reels, YouTube Short. Kasi marami yon. Tapos, parang may nabasa akong article no, na maraming disturbing content yung Skibidi Toilet na nagkukause siya ng brain rot sa mga bata. So pinagsabihan namin siya na huwag kang manonood yan kasi kung hindi kukunin namin yung phone mo or hindi ka na namin gamitin pa, parang ganon. So ngayon, ang pinapanood niya na lang, ang ina-allowed lang namin sa kanya yung cartoons like Bluey, yung mga okay lang for children, tsaka yung mga pinapanood din namin dati like yung mga Disney kasi for me naman, it's okay kasi yung mga ginawa nga talaga sila pang bata. Unlike yung sa ibang content ng Skibidi Toilet na parang ang nonsense lang naman. So, yung mga pagbabagong napapansin ko sa aking little sister is yung parang palagi na lang siya nakatutok sa cellphone. Like, pag inuutusan mo, parang hindi siya minsan or hindi niya naririnig yung mga utos mo agad-agad kasi masyado siya tutok sa phone. Tapos, mas less na yung interaction niya with physical people like yung mga bata sa labas. Mas more on nag-cellphone lang siya maghapon. Then, parang yung may mga ibang things kami na nagugulat na lang kami na alam niya na napapanood niya lang through internet. In Lev Vygotsky's social cultural theory of zone of proximal development is within their situation. This theory emphasizes the importance of social interaction and collaboration in learning and development. The digital age can both expand and limit the zone of proximal development for adolescents, while online communities can provide opportunities for peer learning and collaboration. The lack of face-to-face interaction can hinder the development of essential social skills.
Hi po, ako po si Rita Grace Ombulaong, ang iPad Kid ng Batasan Hills, Quezon City. Yes. So basically, nag-video call kami ng best friend ko and naglaro kami ng Facebook game na parang burger making na factory or something. And it was fun actually because we spent time together pero in a way na online siya. Person. Kasi pag person, like, they will talk to you talaga. Like, you guys will know each other. Ganon, hi, ganito, tas ganyan. What's your name? Ganon. So, it's easy. Pero pag kasi sa online, like, minsan, masasabi ka doon sa chat box, hi, can I be your friend? Tapos, bigla sila magiging. Sometimes, when I don't get school project, I ask my classmates online, like, what to do, how to do it, but not exactly getting the answer because I want to do it by myself. Yes, pero most of the time, ini-ignore ko na lang. And yes, nakaka-upset din siya kasi gusto ko namin maging masaya, pero yun, ini-ignore ko na lang siya. The study of Erik Erikson's psychosocial stages. Identity versus role confusion. This stage is characterized by a search for identity, exploring different roles and values. The digital age amplifies this struggle as adolescents are bombarded with idealized images and expectation on social media. They may struggle to reconcile their online persona with their offline self, leading to identity confusion and anxiety. I am Claudette Gara Lizardo and I am 19 years old. Close relationship is very important to me, especially for my mental health and physical health. Because by building a relationship with these people can help me feel happier and motivated in life. I typically build it by maintaining trust and honesty dahil ito naman siguro yung secret kung bakit nagtatagal ng isang relationship. And technology help by mas napapadali yung pag-uusap to your loved ones. I think it's easier to connect in person because you can immediately see this attitude unlike on online. Most of what other people show is not true. Yes, and I cope up if by watching TikTok videos. I think it's having a differences to our preferences. For me, it can hinder because sometimes I'm scared to chat or have a conversation with them, since I usually think that it would be awkward. I would define a successful relationship by building a trust and honesty to each other, kagaya ng sabi ko kanina. Kasi kung walang trust and honesty yung magkasintahan or those people, magkakaroon ng lamat yung kanilang relasyon. At sa pamamagitan ng lamat na to, ay masasira ng pundasyon ng kanilang pagsasama. Intimacy versus isolation. While this stage technically begins in young adulthood, the foundations for intimacy are laid during adolescence. The digital age can make it challenging to develop genuine intimacy, as adolescents may rely on superficial online connection rather than forging deeper relationships. Good evening everyone. Ako nga po pala si Dollar Crystal from Barangay Tumana. Isa po akong SK Kagawad po ng Sangguniang Kabataan ng Tumana. So bilang isang head po or namumuno sa pangkalusugang aspect ng dito sa kabataan ng Barangay Tumana, ang mga advocacy po or mga proyekto po na akin pong ipinopromote is before meron po kaming naganap na mental health awareness seminar na kung saan ay ito po ay inatendan ng mga maraming kabataan at tunay nga na sa pamamagitan po ng mga seminaryo tulad nito is
nakikita natin yung kahalagahan ng bawat topic or pag-uusap or pagtatalakayan ukol sa mental health awareness. Nagkaroon kasi kami ng posting about mental health awareness. And ngayon kasi, lingid man sa inyong kaalaman is nagkakaroon na kami ngayon ng drafting of project proposals for the year 2025 to 2026. So, isa yan sa mga advocacy ako na gusto kong mangyari when it comes to mental health awareness dahil alam naman natin na maraming kabataan sa Barangay Tumana yung nakakaranas ng hindi magandang kalusugan when it comes to mental health. So, ako bilang isang SK Kagawad ng Barangay Tumana at Community Health Head ng Sangguniang Kabataan ng Tumana, gusto ko rin bigyang pansin yung mental health awareness dahil ang Barangay Tumana rin ay isa sa mga barangay na may mataas na kaso or rate na mental health issues na kinaharap ngayon ng kabataang Tumana. In my own opinion, sobrang laki na kasi ng nasasakop ng technology sa panahon natin ngayon, no? Mapa communication, postings, etc. Marami. Lahat ngayon dumadaan na sa modern technology which is yung ginagamit na natin yun. Kahit ngayon na ginagawa natin, we're doing this kind of interview via modern technology. Diba? So ako, sa palagay ko nakaka-apekto talaga yung social media when it comes to mental health ng mga kabataan. Bakit? Dahil sa social media, dito kasi sobrang lawak ng sakop or scope ng nagiging nabibigyan nito ng mga information. So, isa na rin tayo doon ng mga kabataan which is tayo lalo ng mga Gen Z. I think for me, yung social media is one of the main factors kung bakit din na bibigyan ng problema when it comes to mental health yung mga pangkabataan. So siguro yung payo lang na maibibigay ko sa mga kabataan na nakakaranas ng mental health issues is that they really should know how to use social media properly, or they really should know how to use social media well, because ang social media ngayon ay grabe na rin nagiging apekto mapamatanda man or mapabata. Good morning. My name is Teacher Lorne Evangelista, Teacher 2 of Sapinit Elementary School, and I'm a guidance designate for 9 years in Sapinit. As guidance counselor, marami kaming mga na-encounter dito na may mga suicidal tendency, bullying, pag-inom-inom, ayan. So nakikita namin na pag-inom, pag-isinungaling, mabababa sa klase. Nakikita rin namin, actually hindi naman siya actually na focus on technology, but isa sa mga reason kung bakit mataas ang mga cases na ganun is kung ano nakikita nila on social media. Na andun sila na okay lang, pwedeng gawin kasi ginagawa nga na iba. So ginagawa din nila. So nakaka-apekto talaga yung technology sa mga kung paano mag-isip ang ibang bata ngayon. Bilis nang kumuha ng information ng mga bata, ng mga tao. So, napapabilis ang pagkuha ng impormasyon, mabilis silang matututo. So, if ever may kakulangan o may pinapahanap ang mga guro na dapat you need to research, madali na lang sila mapahanap, di ba? In their homes lang, pwede na lang hanapin yung mga sagot sa mga tanong na pinahanap. If ever wala ang magulang, hindi na nila kailangang magtanong eh. Kasi andyan ang technology. Napapabilis nito ang paghahanap at para matuto sila. Kung gagamitin ng tama, napakaganda. Pero yun nga, kasi nga, sobrang high-tech na rin ng mga kabataan ngayon. Minsan, unguided sila. Hindi na nila alam kung ano lang makita nila. Hindi naman nasasala at hindi naman lahat ng magulang is monitored ang paggamit ng mga bata sa technology. Kaya doon napapasama. Iba pa rin siyempre sa mga may socialization. Hindi lang IQ, EQ, meron pang social skills na sinasabi. So kailangan yun para kayo ay pag-graduate nyo, hinahanap din yun sa sa employment na dapat may social skills, marunong kayo makibagay. Yung pakikitungo is marunong din kayo.
and that is mawawala pag puro kayo technology, puro kayo sa bahay. Use it well. Yun ang use it well, use it productively. Kung may hinahanap kayo talaga, doon kayo mag-focus. Kasi ako, distracted na rin ako eh. Kasi nakagamit ko ng gadget, nakita ko Korean novela, YouTube. Di ba? Minsan nagsa-search tayo, wala tayo sa focus kasi sa dami din ng mga apps na nakikita natin na pwede natin i-browse. So, laging tatandaan, focus, pinakamahalaga. Yun yung sinasabi ko sa mga anak ko. Mag-focus kayo kasi pag hindi kayo nag-focus sa main goal nyo, maging distracted, walang nangyayari. Hanggang sa tamarin na lang kayo dyan. Hanggang sa wala na. Hanggang sa tatagal. Hindi nyo matapos yung dapat yung gawin. Hi, good day. So by the way, I'm Mr. Regine Kimson. So I graduated with the course of BS Psychology from Universidad de Manila. So based on my experience also, these are the significant challenges such as anxiety, depression, body image issues, and social isolations. So in digital age, has amplified this by introducing constant comparisons through social media, creating pressure to conform to idealized standards and reducing face-to-face interaction, which are crucial for emotional development. So for example, most of the teenagers right now are comparing themselves to others. So that can cause anxiety, depression, and body image issues. So are the challenges facing of adolescents right now compared to the old generation right now. So mostly yung iba sa atin parang na bumababa yung self-esteem nila, at the same time hindi sila nasasatisfied sa kung ano ba talaga yung gusto nila kasi ang dami nilang nakikita sa social media right now. Another one is online gaming. Most of the teenagers right now are going to adulthood, even ages 30s to 40s are seeking for online gaming just to cut their boredom or parang pampatay ng lipas oras, right? Like for example, yung mga Grab drivers, ganyan. So mostly yun yung pampatay oras nila. So, parang nalalayo nila yung sarili nila dun sa totoong mundo ngayon. So parang nabubuhay lang sila dun sa gaming. So parang yung iba, ang gusto nila is maglaro lang, bibili ng mga ganitong gamit, imbis na parang dapat nasa real world tayo. So yun yung isang epekto ng social media. Parang magkakadugtong na yan eh. So parang yung iba, di ba, hindi natin namamalayan, nauubos na yung oras natin ng kaka-social media. Hindi natin namamalayan, yung 30 minutes mo naging 1 hour na and then going to 2 hours. So dahil nakababad tayo sa internet, minsan late na tayo nakakatulog, yun parang nagpapatay oras sila. Mostly, imbis na nag-connect sila dun sa real world issues natin, parang naapektuhan na yung focus nila, yung sleep nila, and then syempre yung iba yung mental health issues nila. So yung pinaka big example nito, kung mapapansin nyo ngayon, number 1 is yung suicidal. Maraming kabataan ngayon, ang nakikita nilang scapegoat nila is magpakamatay para matapos lahat ng problema nila. Another thing, iba yung traditional bullying before, like ngayon na online abuse. Kapag sinabing nagkakaroon na tayo ng online bullying, ang daming nakikisawsaw. Yung hindi naman kasali dun sa away, sila na yun nagiging kaaway ng isang tao, nagiging marami na siyang kaaway. Imbis na one-on-one lang, like for traditional bullying, dun sa online, ang dami mo ng kaaway. Parang 1 versus 1,000 people yung kaaway mo. So, yun yung talagang pinagkaiba ng panahon ngayon versus noon. So, let me emphasize this, no? So, regarding dito, no, yung problem natin sa addiction kasi, talagang, yung technology kasi sobrang nakaka-addict na siya sa panahon ngayon. Even, tingnan mo, online shopping, di ba? Nakaka-addict na yan. Pag hindi ka nabili, parang nalulungkot ka, hindi na fulfill yung gusto mo. So, ang mangyayari ngayon, naapektahan yung mental health issues mo, maglilid na siya into anxiety. Tapos, madedepress ka na ngayon kasi nade-deprive mo yung sarili mo. Nakikita mo sa ibang tao, ay, bakit si ganito meron, pero ako wala. So, ngayon, nagkakaroon ka na ng problema. So, ang nangyayari, dahil dun sa naging problema natin, humahanap ulit tayo ng another comfort from the technology, which is magsa-cellphone tayo, mag-views tayo sa Instagram, Twitter,
kung ano yung sa tingin nating makakapag-comfort sa atin. Mismo yung mga matatanda ang dapat nag-lilimit ng mga sarili nila to use their phone or magkaroon ng screen time para sa mga bata, and then to have a healthy relationship or healthy bonding with your families. So, for example, kung ikaw ay magulang, kailangan maging open ka sa mga anak mo, okay? Kung ano ba yung tinatakal nila online. Kasi anything can search online. So, dapat makita ng mga magulang natin kung ano yung mga dapat na sinesearch ng mga anak natin and nililimit at pinapaliwanag kung bakit hindi mo dapat hanapin or i-search yung mga ganito. At the same time, nagkakaroon ng bonding. For example, ang mother-daughter or father and son, kapag ka nagkakaroon sila ng communication. So, mas madalas na nakakapag-usap versus dun sa nakakapag-online tayo. Normally, kapag ka may mga anak na maliliit or toddler, di ba, parang ang pampakayaman ng mga magulang is, oh, ayan, manood ka ng Cocomelon habang kumakain. No, it should be not that. Dapat, ang gagawin mo as a parents or ikaw as adult, dapat yung bonding nyo kapag pinapakain mo siya is magkaroon kayo ng eye-to-eye contact, magkaroon kayo ng touch by touch na, oh, ito anak, ito yung food mo, ganito, ganyan, magkaroon kayo ng kwentuhan. So like, how's your school today? Ano bang nangyari? Yung mga ganong question mo dun sa anak mo. So, no cellphone during mealtime or before bedtime, dapat wala na talagang cellphone. Kasi kapag napaslash ka dyan, napas-screen time ka na naman, automatic aabutin ka ng ilang hours. And that can lead na naman na magpupuyat ka, tapos pag may nakita ka, babalik na naman tayo sa mental health issues. So, we need to set boundaries. So, siguro as personally advice, no, another thing is talagang mag-limit tayo ng screen time natin. And again, focus on your family kasi your family is your number one na supporter. Hindi sila ang ating enemy. I-nurture natin yung family natin kasi dahil sa social media, nasa iisang bahay nga lang kayo. Pero kung lahat kayo nakatutok sa cellphone, parang hindi kayo pamilya, okay? Parang magkaroon kayo ng self-bonding ninyo or parang family bonding ninyo, I mean sa mga magulang ninyo, sa kapatid ninyo, and dun din sa mga kaibigan ninyo, okay? Hindi yung nagbabanding nga kayo pero magbabanding kayo for online shopping, tapos may nakita kayong ganito, makikichismis tayo. So, i-avoid natin yon. And then, please, ang advice ko na sa inyo, take your privacy in social media kasi anything in social media is very dangerous right now, lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi tayo safe sa social media. Anything can hack, anything pwedeng makita na pwedeng maging ugat ng pagkakainggit dun sa ibang tao. So, i-avoid natin yung panay-post natin minsan ng my day natin kung nasaan tayo. Minsan, akala lang natin, gusto lang natin yung bagay na yun, pero hindi mo namamalayan, nade-deprive mo na pala yung sarili mo na gustong-gusto ko na yun. Tapos parang, ikaw pag hiningi mo sa parents mo, hindi na siya mabibigay sa'yo. So, talagang ilimit lang natin yung sarili natin. Kailangan natin magkaroon ng disiplina sa paggamit ng social media at gamitin siya ng tama. Not for bullying, not for harassment, and not for posting anything na makaka-impluwensya or makakasama sa ibang tao. We can post a good post, like magbibigay ng inspiration sa ibang tao. And again, ulitin ko, your family, you need to nurture your family kasi they are the number one na supporter at sila rin yung malalapitan mo in times na may problema ka. Okay? So, yun lang. Good evening again. The digital age has brought us great things, but it also comes with problems that affect young people, teenagers, adults, impacting their development as individuals. Technology is here to stay, and it wasn't created to harm us. It was made to improve and simplify things in our world. However, we cannot control how people use it, and some people use it in ways that can be harmful. We believe the technology is like a knife. It's not inherently dangerous. It depends on who's using it. Thank you for watching. This is Group 1, and always remember, we should develop as one, develop as human.